So you Ay, have ate. 6 with you, right? Dalawang animals na damit. My experience here in Taiwan, my other luggage is gone. And my luggage. She's kind So, hi guys, kwentuhan muna. So, nag-post kasi ako ng sneak peek ng travel namin ng friends ko sa IG story and Facebook story. So, ang dami nagtanong sa aking relatives ko and friends ko kung ano ba yung nangyari dun sa bagahe ko. So, sabi ko, sige, magpo-post ako, awareness video na din. Since eto naman, vlog-vlog naman tayo. So, ngayon lang ako nagka-time, so kukwentuhan ko kayo. So, ano ba yung nangyari sa akin? Ganito yon. So, nag-arrive kami sa Taiwan, then 1.5 hours kaming nakapila sa immigration. And then, nung nag-arrive kami, for sure, nag-arrive na rin yung bagay namin. So, umiikot na siya dun sa carousel. So, ang nangyari, dalawa yung luggages ko. Isang malaki, isang pangkasya sa cabin. Yung isa na pwedeng pang hand carry, nandun lahat ng gamit ko, lahat ng outfits ko, sapatos ko, basic needs ko, and yung mga maintenance ko, and yung inhaler ko. Nandun lahat. So, yun yung nawala. So, nalungkot ako. Kasi unang sa lahat, ang tagal kong prepare yung mga susuotin ko sa trip na yun, and then mawawala lang. Ang lungkot. Parang hindi mo na ma-enjoy yung entire tour kasi nilook forward mo na yun yung suot mo, pero may iba. Pero, in the same time, nag-iisip ako ng way, tinatanggap ko na siya unti-unti. Paano kung wala na talaga? Wala akong choice kundi bumili doon. Since nandun na rin naman ako, kailangan ko na mag-enjoy. And then, nandun na, halo-halo na yung emosyon. From being energetic, nag-down talaga yung energy ko. Then, pumunta na ako sa custom, kasama yung mga kaibigan ko. May isang luggage kasi na umiikot, na almost the same sa color ng bagahe ko. Pero yung bagahe nila, papakita ko sa inyo, maliit lang. Iba yung hugis. Yung bagahe ko, bulky. May pangalan ko. Yun ang bubungad sa'yo. Yung tag ko, may pangalan ko, may address ko, may contact number ko. Yung kanila, meron din naman. So, nag-try i-reach out ng mga kaibigan ko kasi baka nandun parang din sila within the area o nandun pa rin sila sa airport. Baka makontak namin. And then, walang sumasagot sa IG, sa ganyan. So, unti-unti. Kasi baka mamaya, natok talaga nila yung baggage ko by mistake. Dahil hindi naman kami judgmental. Pero nandun din yung takot namin na uso din kasi tanim-tanim. So, nandun din naman. So, yung hassle na dinala, 2 hours akong nagre-report sa custom kasi pwedeng naiwan daw sa MLL. Yun. So, ang daming process, ang daming kong pinirmahan para makuha ko yung bagahe ko. Kasi nireport ko talaga siya. 2 hours na kami doon. So, wala na. Yung makasabay namin, wala na doon sa area ng luggage counter. So, lumabas na kami. Tinanggap ko na siya. Alam mo yun, naglaki-land ako nang wala sa mood. Diba? Excited ako mag-vlog kung anong gusto. Alam mo yun, pag-arrive mo ganyan. Pero wala na talaga ako sa mood. Then, tumawag ako sa mami ko. Imagine 2 hours yung hassle. Ayun, kasi nga, naiwanan pa kami ng train kasi nga 2 hours na. Imbis na dare-diretso na lang sana kami at pare-parehas kami pagod. Wala na. Nandun na yung hassle. Nahihiya na ako. So, yung friend ko, nakita niya, Brad, parang luggage ni Risa yun. Sabi niya doon sa friend ko. May dalawang mag-couple na lumabas sa CR na dala-dala yung bagahe ko. Na parang hindi pa rin nila alam na bagahe ko yung dala-dala nila. Alam mo, doon lang nila nalaman. Alam mo yun, 2 hours na yun, ha? Nung lumabas kami from the custom na nag-report kami, 2 hours yun. Then lumabas sila. Yung girl, wala siyang dala, shoulder bag lang. Yung boy, yun lang yung dala. So, yun lang yung bagahe nila sa arrival. Doon pa lang takot na ako. Di naman sa nag-judge kasi baka nagkamali talaga. So, yung reaction nila, nagulat sila. Ay, mali pala yung nadala namin bagahe. Yun pala, parang first time traveler din yata nila. And then, yung bagahe nila, ipagmamayari din ng iba, parang hiniram lang.
Pero 'di ba, ikaw nag-check-in ka ng bagahe mo, mindful ka dapat kung anong itsura ng bagahe mo. 'Di ba? Kasi syempre magkakos ka rin ng yun nga ng hassle sa ibang tao. Yun, hindi naman kami galit na ganyan, bakit mali yung nakuha mo. Pero yung irritable ka na kasi syempre meron ka ng plan nasasakay ka na ng tren, iwanan ka ng tren, kailangan pa namin mag-wait ng alas 6 ulit para makasakay ng tren. Ang mahal kaya ng Uber. So, ayun, yun yung nangyari. Thankful ako kay God kasi naibalik niya sa akin yung, nabalik naman yung bagahe ko, pero chinek ko agad kasi nga uso yung tanim, ganyan. Wala naman, at wala naman ding nawala. So, yun, kinalabit lang talaga ako. At yung mga friends ko. So, yun, siguro yung lesson dun is be mindful kung ano yung gamit nyo. Kasi, 'di ba, kung ikaw naman yung nasa posisyon din na lang nakakuha ng maling bagahe, magkakos ka talaga ng hassle sa ibang tao. Nakakahiya. Kaya yun, be mindful kung ano yung itsura ng bagahe mo. And kung sakaling mawala yung bagahe mo, mag-isip ka na ng second plan. Pero ayun, yun yung nangyari. Yun lang naman. Yun lang yung kwentong to. Bye-bye. Maging aware. Yun lang. Bye.